Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo, upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Na maalaman muna ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na makatulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong isang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inagyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan din ito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Datapwat,
magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Siya nawa.